Eh di dapat dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari dyan sa mga pondo kaya dapat siya na mag-explika. Huwag na lang yang bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya na lang magsalita. Yun na lang po. Mismong si House Speaker Martin Romualdez na ang humamon kay Vice President Sara Duterte na dumalo na sa pagdinig ng good government and public accountability. Tugon nito ni Romualdez sa pahayag ni Duterte na naaawa na siya sa mga opisyal ng OVP na nadadamay sa umano'y pag-usig sa kanya na may kinalaman sa confidential funds. Ginawa ni Romualdez ang hamon sa Vice Presidente matapos ang matagumpay na pagdaraos ng bagong Pilipinas Servicio Fair o BPSF sa Legazpi City sa Albay ngayong araw. Bago ito, bumisita rin si Romualdez sa Virac, Catanduanes at kasama rin sa inikot ang Naga City at bayan ng Pili sa Camarines Sur. Ang mini BPSF ay ikinasa upang magbigay ng ayuda at serbisyo para sa mga residente sa Bicol Region na nasa lanta ng magkakasunod na bagyo. Samantala, sumang-ayon din si House Assistant Majority Leader Jill Bongalon sa panawagan ng Speaker kay VP Sara na dumalo na sa investigasyon. Masasagot lang kasi anya ang lahat ng alegasyon at mareresolba kung haharapin ni Duterte ang tanong ng mga kongresista. No less than the Chief of Staff of the Office of the Vice President, sinasabi wala siyang kinalaman. And kumbaga, compartmentalize yung kanila pong mga trabaho. Lalong-lalo na sa usapin ng utilization of confidential funds, wala siyang alam. So, kumbaga, applying the process of elimination, talagang sila Gina Acosta, Lemuel Ortonio, the Fajardo spouses, and of course, the Office of the Vice President, the head of the agency, which is VP Sara, sila na lang po talaga ang makakapagbigay linaw dito po sa mga katanungan. Pumalag naman si Congressman Rog Gutierrez sa salitang persecute o pag-usig na ginamit ni VP Sara upang ilarawan ang ginagawa umano sa kanya ng Kamara. Number one, hindi po siya fair statement of persecution po kasi we're only doing our jobs in the legislation. Dito po natin kung saan naman ang gagaling yung mga katanungan. This is not out of the blue naman po. Lahat naman po that we see na may basis. So that's why we're having these questions sa mga opisyal. The number one solution para hindi ma-persecute according to them was sana mag-participate na lang po. If they were to attend and to participate, I don't think it wouldn't drag so long na po as happened. Mababatid na sa pinakahuling pagdinig ng Good Government Panel ay pinasight in contempt si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez dahil sa pagtatangka umanong manghimasok sa proceedings. Pinatawan din ng contempt order ang 4 na opisyal ng OVP na sina Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, Special Disbursing Officer Gina Acosta, dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Fajarda at dating SDO Edward Fajarda. Mula dito sa Albay, in the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.